Oo, ngayon is New Zealand at saka Serbia, no? So, yung pa isang magandang laban yung New Zealand at saka Serbia. Alam naman natin na Serbia yung mananalo over New Zealand. Pero kagaya nun, lumamang yung New Zealand ha. Akala ko nga mananalo yung New Zealand pero ah, nagawa pa rin humabol at manalo nung Serbia without Nikola Jokic ha. Yun. Yun yung sinasabi ko kanina kasi sa Pilipinas, over-reliant tayo dun sa nag-iisa nating NBA caliber player. Di ba? At saka, yun din, di ba? Kung naalala nyo nung FIBA World Cup qualifiers na ginawa dun sa Philippine Arena, no, sa Bulacan, kung hindi umiscore si Brownlee ng 41 points nung game na yun, malamang talo yung Gilas. Binuwat ni Brownlee yung Gilas. Kaya dumikit yung kasi kung wala si Brownlee doon, tambak. So, yun yung kasi kagaya nun, di ba? Wala si Clarkson, natalo sa Mexico, dikit. Itong Serbia, wala si Jokic, pero kita mo, humahabol, dumidikit at nananalo. Nawala si Nikola Jokic, wala yung NBA MVP at saka NBA champion. Two-time MVP itong si Nikola Jokic. So, ibig sabihin, wala yung isa sa magaling nilang player na naglalaro din sa Denver Nuggets o sa NBA. Tsaka alam naman natin itong New Zealand, malakas din na team to, di ba? Nananambak din to pagka bibigyan ng pagkakataon. So, makikita mo kung ang layo ng programa ng basketball program ng Pilipinas dito sa New Zealand na to, tsaka sa Serbia. Yung mga players nila, yun yung matagal nang magkakasama. So obviously, nakikita na natin yung ebidensya ng matagal nang magkakasama. Contender ito palagi, lumalaban. Hindi naman porke sinasabi mong lumalaban, obviously may medalya, hindi. Tagal na panahon yan. Itong USA lang naman ang exception sa tingin ko dahil tingnan mo itong pinadala ng US, puro bago. Pero sa tune-up game, wala pang talo to sa mga tune-up games o dun sa mga friendlies. The same thing with Italy. Yeah? Wala pang talo sa mga tune-up games. Matagal na magkakasama to. Si Datome, matagal na naglalaro sa Italy yan. Yeah? So, yun yung obvious, no? Pero magandang tignan yung Serbia at saka New Zealand. It is the right basketball to be played. At saka ito yung masarap panoorin na basketball. So, sana makita ng SBP pag naglalaro na yung mga team sa World Cup. Sana makita ng SBP na kung ano yung template nila para sa continuous and long-term success ng Gilas in the future. Long-term plan for success, diba? And how to maintain success. Hindi naman porket nag-succeed ka, bigla-bigla kang matatalo. Hindi, long-term. Maintain mo yung success, which is yun yung mas mahirap. So, yun lang po.